Okay mga boss, medyo maputla tayo sa camera ngayon. Okay, magandang hapon. Kasi hapon ko ginagawa yung video na to. Gagawa na lang tayo ngayon ng simpleng reaction sa mga comment sa mga video natin. So, welcome back sa Basic Bob Reacts at magre-react tayo sa mga comment sa mga video natin. So, pasensya na mga boss at hindi tayo nakakapag-upload lagi dahil nakapokus tayo dun sa main channel natin. Kaya inasikaso natin yun kasi inahabol ko din na sana umabot siya ng 100k. Kahit sino naman siguro mga vlogger ay pangarap din sa mga YouTuber na magkaroon ng 100k subscriber at saka yung tinatawag nilang silver play button. Sana pagdating ng time ay hindi mawala yun at makakuha ko. So parang kumbaga nagkaroon din ako ng pag-asa or hope na baka sakali. So ngayon, punta tayo sa comment section ng mga nagtatanong sa atin. So dito, may tanong dito na nabasa ko na ito. Yung kay yan, yung kay Antonio Guarino. Nako, 6 days ago pa to. Matagal na kasing hindi ako nakakapag so nag-comment siya sa video natin na tawag dito sa video natin tungkol sa gumawa ako ng magkano ang gastos sa pag-repair ng D12 na speaker. Ayun. So tanong niya ay, boss, palitan ng con ng woofer, kumbaga boss, instrumental, palitan ng woofer, pwede ba yun? Pwede yun, as long as ang tinitingnan naman dyan yung size ng cone, kung parehas D12 yung kakabit, tapos yung pinaka butas niya sa voice coil. So kailangan pareho sila ng size or mas malaki ng konti yung so ipapaliwanag natin. Kukuha tayo dito ng ng cone, papaliwanag natin. So sample tayo ng cone. So wala na pala ako ditong ito 10 inches. Yung woofer, yung mga ganito tinatawag. Yan, woofer. Yan, ito ay foam type. Ito naman ay rubberized. So bukod sa mga boss, bukod sa size ng speaker, kino-consider din diyan yung pinakabutas ng voice coil kasi magkaiba sila ng butas kung titingnan nyo. Yan. Kahit pareho sila digits or 10 inches, magkaiba sila ng butas. Ngayon, kung ang ikakabit mong coil ay yung cone ay mas maliit ang butas, pwede kasi pwede mong palakihan. Kung ang problema lang, kung ang ikakabit mong cone ay mas malaki ang butas, papangit na yon. So mas advice ko, as long as ay kakabit nyo mas maliit or eksakto. So wala namang problema kung papalitan mo yung instrumental into woofer or woofer into instrumental. Meron lang yung epekto sa tunog nya, pero hindi nyo naman gaanong mapapansin. Pero sa mga talagang hardcore na music fans or mahilig sa mga kanta, depende sa kanta din na ipapatugtog nyo. Yun lang ang yan, yung performance lang, yung pinaka dynamics ng cone. Kasi pag instrumental hindi gaanong magalaw. Ito kasi mga woofer ay medyo magalaw to, lalo na pag siguro magkakaroon siya ng diferensya sa mga low frequency, pero hindi naman gaanong halata yan. Kasi ito pag tumunog, syempre mas magalaw to mas malaro to kumpara sa cone kasi sa instrumental, kasi yung edge nila ay magkaiba. Wala lang akong sample dito ng ng instrumental. Yun yung unang katanungan na nasagot natin. So replyan ko na lang na panoorin ang latest video. Ito yun yung i-upload, latest video ko. Doon ang sagot.
Okay. Ayan. So, nag-reply na tayo na panoorin na lang niya yung latest video natin. So, ano ba nangyari? Iba kasing camera gamit natin ngayon, kaya medyo nakabuki. Daw yan, tapos medyo mapudla. Okay? So, basahin na lang natin at saka i-shoutout natin yung mga ito si Kuya Buds. Boss, yan ang the best na paliwanag. Walang magka ng gamit kung di ka marunong gumamit. Medyo problema ata sa typing gamit. Yan ang paliwanag. So dapat ba mas mataas ang watts ng speaker o dapat mas mataas yung watts ng amplifier? Yung ginawa nating video. So panoorin nyo na lang. So isa-isahin natin babasahin yung mga comment at re-replyan din natin. Okay? Boss, saan ang location nyo? Yun ang tanong niya. So location ko po ay Tumana, Marikina. Ngayon, kung may papagawa kayo, mag-i-inquire kayo, meron po akong FB page, pwede nyo akong puntahan doon at tawag dito, doon nyo ako i-chat. Huwag mo nang pupunta basta-basta, kaya hindi ko na nilalagay yung full address ko kasi katulad nito, sarado ako ngayon, biglang may pupunta o kaya maganda ang panahon sa kanila pagdating dito sa amin, masama ang panahon, malakas ang ulan, wala pong tambayan. So ayoko namang nakatambay lang dyan sa labas yung customer ko, mag-aantay tapos aabutan ng ulan o init. Ay mas magandang i-reschedule natin kapag magpapagawa o kaya ipapalalamove nyo na lang. Okay? So sino yun? Si Kuya Mario Villasol. So ito naman si Kuya Jonathan. Paano naman kung dalawa yung amplifier, magagamit pa rin ba? So may tanong siya, ano ba yung ginawa natin? Effector loop. Kung dalawang amplifier, iba naman kasi yung audio out nyan, magagamit pa rin yan. So ano yung effector loop? Yung in-out ng equalizer or ano, sa mga Sakura amplifiers kadalasan makikita yun, or sa DB Audio. Ito si Kuya Noel Baez, tagal naman. Nayamot siguro kasi ang dami nating pasakalye kaya medyo ano. Si Kuya Greg Cuenca, ilang speaker po ba kaya ng 5 auto sir at anong watts po pwede i-load? So ang pinaka-advice ko dyan pagdating sa 5 auto, kung ilang watts ay siguro mga 350 watts o kaya ang pinaka-safe dyan katulad nung nasa video, okay, yun ang magiging basis natin. Dalawang 250 watts po yun na 8 ohms. So kada channel, dalawang 250 watts, yun pwede. Pero pinaka-safe 8 ohms na 300 o 350 watts hanggang 400 siguro. Maximum na yung 500 watts. Para sa akin so iba-iba din kasi yung advice ng mga ano. Nasa sa inyo na yan kung kanino kayo magikinig. Kasi iba-ibang sound vlogger, iba-ibang technician, iba-iba ng advice. So wala naman tayong magagawa dyan. Para sa akin boss, mas okay samahan ng mixer para hindi gaano ginagalaw yung amplifier sa volume. Pwede naman, sabi ni Kuya Darwin Buko. Yan. Boss, paano yung ampli ko na pag nilakasan putol-putol ang tunog? Tika lang, si Kuya City Parhana Andrea. So hindi ata niya totoong pangalan to, pero basahin lang natin. Tunog, hindi putol-putol yung tunog, salamat. So minsan kasi baka nagki-clipping na yung amplifier. So nangyari dyan, naglalaro na yung relay or nagkakaroon ng rattle. So tingnan nyo yung speaker connection nyo, baka mababa na sa 4 ohms yung total load impedance, bawasan nyo. So bawasan mo, pinakamadaling sabi dyan, kung maraming nakakargang speaker, bawasan. Kung malaki masyado yung speaker, subukan ng maliit. Ngayon kung putol-putol pa rin, baka may problema yung amplifier. Pero pag pinalitan mo ng ibang speaker, tapos umuki na ang tunog, ibig sabihin mismatch, hindi match yung speaker na kinabit mo sa amplifier. Boss, good afternoon, sabi ni Kuya Bern Bin. Saan ang shop mo? Meron silang Sakura amp ang anak ko. At ano yan? Tanong niya. Ipapagawa. Okay. So si Kuya Kuya Bern Bin, PM mo po ako sa FB page ko. Usap tayo.
Yan, replyan natin. Nasa latest video ang sagot. Yan. Para pag napanood niya to, so parang ini-invite na rin natin yung mga natin in advance. Okay. So ito uli, meron kasi kung ipapagawa. Okay. Reply natin, Marikina. Pero nasa latest video ang sagot. Para mapanood din niyo ito. Yan, mga nagtatanong ng location. O, sabi ni Kuya Juliet Kala, boss, salamat sa advice. Ito si Juliet Kala. Okay. Si Victor Asidillo, yan, may pelikula si EPG na Asidillo, di ba? Ito kapilito niya. Boss, good morning. Nagsi-service install ba kayo ng sound system sa kotse? Dati, pero sa ngayon hindi na. So reply na lang natin to, hindi na po. Yan. So hindi ko na kaya magsuot-suot or kaya mag-under chassis or magpagiwang-giwang doon sa matigas na yung katawan natin at medyo lumapad na. Hirap na rin tayo diyan sa mga under seat at saka sa mga pag-wiring. Ipaubaya na natin yung sa mga bata. Okay. So yung iba dito, mga hindi ko pa na-replyan, mga 18 months ago pa o 7 months ago. Pasensya na po. Baka nung time na yun busy ako. Ito, anti-feedback sa mic, gaano ba katotoo yan? Gumawa tayo ng video sa anti-feedback sa mic. Na-try ko sir kasi mag-iiba boses mo, parang walang kalansing or tining yung boses, kaya sa video okay, tinanggal ko na lang yung 1/4 cups. Tapos tamang timpla na lang sa amp, treble, mid, pati volume, mic, pati na rin echo. Tapos depende rin sa area ang pagtitimpla ng mic, open space or small space yung kakantahan. By the way, salamat sa experiment. Okay. Sa shoutout kay Kuya Jean Mark de Los Santos, tama naman talaga, very accurate yung sinabi niya. Pag naglagay ka ng 1/4, yung mga napapanood natin sa mga video na magic, instant mawawala yung feedback kapag naglagay 1/4 sa mic. Magkakaroon po ng pagbabago sa boses niyan. So magiging malalim yung boses. Ito, gumawa ako ng video para ipakita ko sa mga viewers kung ano yung epekto kapag ginawa nun, para hindi na nila ulitin. Pero alam naman natin na mayroon pa rin makukulit na uulit-ulitin pa rin yung sinasabi natin. Okay, so sa ngayon, yan, marami-rami pa pala. Ayan yung may mga dot sa dito. Hindi ko pa nare-replyan. So, sige, 20 minutes video natin to. Basahin ko lahat. Ayun, si si Antonio Garino. Boss, yung XHM544 Class D module may ugong. Pasensya na Kuya Antonio, hindi ko pa rin nasubukan yung ganyan. Hindi ko pa na-try. Okay? Nasa magkano po paggawa ng ganyan? So yung tinatanong niya ay yung Bluetooth speaker na ginawa ko at nilagyan ko ng video. So may nasunog sa loob, kaya convert. So depende po yung repair natin sa Bluetooth at saka service charge o kaya labor, iba-iba po yan, nagbabago po yan, depende sa sira. So si Kuya Ninyo Ragmak, boss, kaya ba ng ampli ko 600 watts lang ang 4 di 12, dalawang magulong, dalawang 400 watts, dalawang 350. So 600 watts ata yung ampli niya, tapos dalawang di 12, 400 watts, dalawang 350 watts. So pwede yan, pero kailangan i-check mo kung pare-pareho 8 ohms yan, safe yan. Pero kung magkakaiba ng impedance yan, assorted, delikado boss, boss ninyo. Ilang watts ba yung concert boss? So according dun sa sa sales or sa promotion ay ang declaration nila ay 500 watts. Pero malamang PMPO yun. Pero according naman sa mga tech na na sinukat talaga yung output niyan, nasa 80 to 90 watts lang. Ganon din ang nakadeclare kung pupunta ka doon sa Kinsonic Corporation. Pag ginugil mo, makikita mo nakalagay doon na 5 auto, EV5 auto ay
halos 80 to 90 watts lang din talaga yung declare na RMS wattage. Yan, ilagay natin, i-invite natin si Kuya Ernel Damaso, yung nagtanong, nasa latest video po ang sagot. Okay. So baka mainip na naman yung viewers natin o bakit ko tinuturo kung saan. Kasi nga para panoorin nyo yung latest video. Ganun lang yun. Ang daming kwento, paligoy-ligoy pa. Sabihin mo agad kung ano yung match sa 502A. So, Marciano Velasco, ganun talaga, kailangan natin i-explain ng maayos. Kailangan natin ulit-ulitin para may digest talaga ng viewers natin. So, magkakaiba naman kasi yung level of understanding or comprehension ng mga viewers. Hindi pare-pareho. Kung para sa kanya siguro napakabilis na o napakaganda ng comprehension niya, nagets niya agad, kaya naiinip siya kasi ang daming hindi daw matumbok. So magkakaiba yan, kaya kailangan nga natin dahan-dahan at ipaliwanag. So magkakaiba, wag natin ikumpara yung comprehension natin at ang level of understanding natin sa ibang viewers. Kaya nga ginagawa ko, ina-adjust ko na minsan pinapahaba ko yung may mga sikot-sikot pa para ma-digest ng maayos. So kumbaga para sa inyo madali na lang yan kasi alam nyo na, pero sa iba kailangan nila makinig ng gusto. Okay, good day idol, ano po ang purpose ng fixed bias loads? Sana masagot nyo yan. Okay, so ano ba isasagot natin ito? Nasa latest video yung sagot. Mas maganda yung ipapaliwanag ko kaysa i-reply ko. Nasa latest video ang sagot. Okay, si Manuelito Irebal, yan. So pero ipapaliwanag natin dito, no? So pag pinix bias mo na kasi, ibig sabihin hindi ka na magtitimpla uli, hindi ka na magtitrim na tataasan mo, bababa mo. So ipipix mo na siya. Kung yung biasing mo ay 0.4, so pag resistor na ginamit mo 0.4 na yan, hindi mo na mababago unless tatanggalin mo yung resistor, papalitan mo ng value. Versus dun sa tinatawag na naka-trimmer pa, so pwede mo pa siyang adjustin o pihitin o baguhin. Pero pag nakapix na, hindi mo na mababago unless pinalitan mo ng resistor. Yun po yung ibig sabihin ng pagpipix bias. So wala namang gumagalaw niyan kundi mga technician lang. Kaya kadalasan pinapipix bias na lang kasi minsan pag nasira na yung trim pot or trimmer resistor, possible na magtaas yung bias o mawala ng bias, hindi gagana ng maayos yung power amplifier. Okay. Sabi ni Kuya Addict Music Official TM, pwede ba mga tweeter or for 100 watts inches? Pwede. Ang sa tinatanong niya ay yung sa surround center ng Concert 502. So pwede po. Ano ba gagawin natin? Nasa latest video yung sagot. So try natin kung magiging effective tong ginagawa natin, kung pupunta nga talaga yung mga viewers natin. At kung nanood kayo dito at isa kayo sa mga i-replyan ko na nasa latest video ang sagot, pa-comment naman po at babasahin ko. Comment kayo at isa-shoutout ko kayo kung talagang sinundan nyo ako dito sa latest video. Yan, kung sa mga oras na to na 19 minutes na nakikinig at nanonood pa rin kayo, shoutout sa inyo at comment lang po ng pangalan nyo sa baba at isa-shoutout ko kayo sa susunod na video ang sagot. Okay. So ituloy natin, mahaba-haba pa to. Yung iba kasi dito fix 7 months ago na, pasensya na po. Pwede magtanong kung may stereo car Kenwood, pwede ba ilagay malaki speaker. So yung kung ano yung watts, yun lang din, wag nating papalitan ng mas malaki, pwedeng masira yan. Next time gawa natin to ng hiwalay na video. Unahin lang muna natin sa mga notification ko. Sir, yung Sakura AB733 may D15 800 watts 3-way na speaker, 2 pairs, 4 speaker total, kaya po ba? So D15 800 watts
Pwede pa siguro, pero wag mo na masyadong ihataw. Papakiramdaman mo din o papakinggan mo. Baka mamaya garalgal ng tunog, o titingnan mo kapag nilalagnat na yung amplifier mo, mainit na, posibleng mahirapan si amplifier mo. Pero kung hindi naman gaanong mainit, kayang-kaya niya pa yan. So anong gagawin natin dito? Shoutout kay John Dave MC Fallen. Kung narinig mo ako ngayon, kung nakapanood ka na, nasa latest video ang sagot, comment sa baba. Ilagay natin, nasa latest video ang sagot. Bakit ko ginagawa to? Para pumunta sila dito sa latest video. Yan, pasensya na po kung pinapasunod ko kayo dito, kasi dito ko sasagutin ng direkta kung ano yung mga tanong nyo. Si Kuya Darwin Abad, yan, meron palang ganito, maganda ang tunog. Yan, okay, salamat. Isa pa, kumumit pa, boss, bakit nakaparallel ako? 8 ohms dalawa, 50 watts pareho, pero ang total 8 ohms pa rin. Ano yun? Dapat kung nakaparallel ka, 4 ohms na siya. So may problema sa connection. So imbitahin natin siya. Nasa video, nasa latest video ang sagot. Okay. So pag ganyan, double check mo yung connection mo. Positive, positive, negative, negative kapag parallel. Tsaka i-test mo rin. O baka may problema yung check mo muna yung impedance bago ka mag-tap. Kumbaga check mo muna 8 ohms, 8 ohms. Baka mamaya puro 4 ohms, 4 ohms. Or baka Kuya Darwin Abad, ibang brand ng amplifier o ng speaker ang ginagamit mo. Halimbawa yung Targa. May Targa kasi na dual coil pero 4 ohms, 4 ohms. Or meron namang mga amplifier o speaker na 16 ohms, 16 ohms. Kaya pag pinarallel mo 8 ohms. So depende ano bang brand ng speaker na gamit nyo. Okay. Boss, ask ko lang, anong speaker match watts sa Joson Saturn mini ampli? Yung output niya ay 1350 watts. Pagdating dyan sa Joson kasi, hindi na ako sumasagot dyan. Gawa ng hinahayaan ko na yung mga vlogger ni Joson, sila na magpaliwanag dyan para mas safe tayo. Baka mamaya magkamali tayo ng sabi, maraming following o maraming fans si Joson, mabash pa tayo. So hindi ko rin naman kabisado yung sinasabi niya Joson Saturn mini. Alam ko mayroon lang Joson Saturn amplifier, pero yung mini hindi pa ako nakapagbukas nun, kaya wala din naman talaga kung may sasagot dyan. Pero invite pa rin natin to si Smiley CLG. Nasa latest video ang sagot. Nasa latest video ang sagot. Okay, yan. So saan na tayo? Marami pa to. So ituloy natin. Nasa part 2 na siguro. Yan lang natin. Last na to kay Rogelio Miasco. Okay. Buo saan location nyo? Magpapaayos kasi ako ng LX20. Lagay na natin Marikina. Marikina po. Check nyo latest video po. Yan, ipa-check natin yung latest video natin para masagot natin. Boss, Rogelio Miasco, meron pa akong FB page, Basic Bob. Puntahan nyo ako doon at usap tayo. Okay? So, replyan natin lahat ng ng mga nagko-comment. Ngayon, naka 24 na kasi mabigat naman mag-upload kapag So, tapusin muna natin hanggang ngayon yung part 1, tapos gagawa uli ako ng part 2.